Sa loob ng sasakyan, nakatulalang nakadungaw si Almaro sa bintana ng sasakyan para bang iniisip pa rin niya ang sinabi ni Isabela. Hindi niya narinig ang pagtawag sa kanya ni Sam dahil lumilipad ang kanyang utak. "Sir," nilakasan ni Sam ang boses niya. Sa wakas ay bumalik na rin si Almaro sa sarili niya. "Ano yun?" Inabot ni Sam ang phone sa kanya. "Meron kayong tawag mula sa tatay niyo, Mr. McBride." Kinuha ni Almaro ang phone mula sa kamay ni Sam at sinagot ang tawag. "Dad." Sa kabilang linya sa bahay ng mga McBride. "Ikaw na bata ka, meron ka bang nabuntis?" Nakaupo sa bakuran ng tatay ni Almaro habang umiinom ng scotch. Makikita sa kanyang tablet ang mga litrato ng dalawang batang kamukhang kamukha ng kanyang anak. Huminto si Almaro at nagsalubong ang mga kilay. "Wala naman ako natatandaan." "Sigurado ka? Paano may papaliwanag ang dalawang batang pumirma sa Royal Crown Entertainment Corporation? Kamukhang kamukha mo sila." Binagsak na matandang lalaki ang baso niya sa mesa. "Gusto ko makita ang dalawang batang ito." "Dad, wala akong nakasamang babae. Imposibleng merong kaugnayan sa akin mga batang yan." Kahit na meron siyang isang karanasan, kasama niya sa nakalipas na 6 na taon si Amor at hindi to kailanman nagkaanak. "Meron mang kaugnayan o wala ka ng pakialam. Nagpadala na ako ng tao sa Royal Crown para sunduin sila. Pwede mong gawin kung anong gusto mo." Binaba ng matanda ang tawag. Nakakunot ang noo ni Almaro. "Pumunta tayo sa McBride State." Nagtungo ang kotse sa countryside. Sa tabi ng kalsada, napakakalmado ng tanawin. Sumandal si Diana sa bintana ng kotse. Pinagmamasdan ng tanawin ng mga bundok at gubat sa labas. Sa labis na pagkamangha, sumigaw siya. "Lahat ng bundok at ilog, ang gaganda!" Tiningnan ni Asher ang katabi niyang bodyguard na nakasuot ng itim. Tinanong niya ito. "Sinong gusto makipagkita sa amin?" Ang mukhang mabait na matandang lalaki sa driver's seat ay lumingon at ngumiti. "Ang may-ari ng bahay. Malalaman niyo kapag nandun na kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi siya masamang tao." "Mister, bakit nakatira kayong lahat sa kabundukan?" Kumukurap-kurap si Diana habang nagtataka. Sa gulat, nag-aalinlangan ng matanda. Saka siya nakangiting sumagot. "Paraiso talagang tawag doon sa lugar na tinitirhan namin. Hindi siya eksaktong nasa bundok at kakahuyan. Ang McBride Family Estate ay nakatayo sa mayamang lupa na napapaligiran ng mga bundok at ilog." Sa wakas ay dumating ang kotse sa isang kakaibang bayan. Nakanganga si Diana, gulat na gulat sa napakagagandang bahay. Hindi pa siya nakakakita ng ganito noon. Sa dulo ng kalsada, huminto na rin ang kotse sa labas ng isang magarang mansyon. Lumabas ang matandang lalaki sa kotse at binuksan ang pinto ng backseat. Lumabas sa sasakyan ng 2 maliliit na bata at pinagmasdan ang mansyon. Napuno ng pagkamangha ang kanilang mga puso. Mayroong mga batong daanan sa entrance. Merong grief ivy na umaakyat sa kulay pulang pader at isang marble fountain ang nagbubuga ng napakataas na tubig. Napakagagandang hardin ang nasa magkabilang gilid ng batong daanan. Sa kaliwa ay ang perpektong landscape ng mga bulaklak at sa kanan, sa gitna ng kulay berdeng damo, isang magandang tulay na bato ang nasa itaas ng isang malinaw na ilog. Sa dulo ng tulay ay merong puting pavilion. Dinala ng matandang lalaki ang 2 bata papunta sa tulay at naglakad sila papunta sa pavilion. "Sir, kasama ko ng 2 bata." Hinarap ng tatay ni Almaro ang mga bata na nakatayo sa harapan ng butler. Bukas sa mga mata niyang pagkasorpresa, saka siyang umiti at kumuway. "Sweet children, lumapit kayo kay Lolo." Mabilis na nagpalitan ng tingin sina Asher at Diana at saka lumapit sa matanda. Pinagmasdan ng tatay ni Almaro mukha ng 2 bata. Tinuon niyang atensyon sa itsura ng batang lalaki at nakangiting nagtanong. "Anong pangalan mo, iho?" "Asher Taylor," magalang na sagot ni Asher. Tumango ang tatay ni Almaro at saka lumingon sa batang babae. "At ikaw naman?" "Lolo, ang pangalan ko po'y Diana Taylor." Kumurap-kurap si Diana. Para bang merong napakaliwanag na galaksi ng mga bituin na nagtatago sa kanyang mga mata. Tumawa sa tuwa ang tatay ni Almaro at giniyang mga batang maupo sa tabi niya. Hinaplos niyang maliliit nitong mga ulo. "Isang himala, kamukhang kamukha niyong 2 anak ko." Lumingon si Diana sa kanya. "Kami rin po, nakita rin namin ang taong kamukhang kamukha namin." "Oh?" Magtatanong pa lang sana ang tatay ni Almaro nang marinig niya malakas na bati ng bodyguard sa hardin. "Magandang araw, Mr. McBride." Mabilis na naglakad si Almaro papunta sa pavilion.
Pinagmasdan niyang dalawang batang nakaupo sa tabi ng tatay niya at sinabing, "Dad, bakit niyo sila dinala dito nang hindi nagsasabi? At bakit hindi pwede? Kamukhang kamukha mo mga batang ito, kaya inimbita ko sila bilang mga bisita ko. Meron bang problema?" Hinaplos ni Almaro ang ulo ni Diana. Sa kanya binigyan ng dalawang bata ng tigisang slice ng frosted cake. "Heto, tikman niyo. Eto pinakamasarap na frosted cake dito." "Salamat, Lolo." Kinuha ng dalawang bata ang cake na inalok sa kanila. Hindi na nakapaghintay pa si Diana at kaagad na kumagat ng malaki. Walang nagawa si Almaro. Hindi niya inakalang dadali ng tatay niyang mga batang ito dahil lang sa litratong nakita niya. "Maghintay lang kayo dito mga munchkins. Babalik din kaagad si Lolo." Pagkatapos magsalita ng tatay ni Almaro, tumayo at hinarap si Almaro. "Sumunod ka sa akin." Habang pinapanood na umalis ang dalawa, hinarap ni Diana si Asher. "Siya ba talagang lolo natin? Parang gustong-gusto niya tayo." Basta gusto tayo ni Lolo, matatanggap natin ang daddy natin at makikidnap siya pa uwi." Tumango si Diana. Samantala sa study room. "Dad, wala talaga silang relasyon sa akin. Hindi ka pwede magdala na lang ng mga bata dito dahil lang kamukha ko sila." Kapag nag-alala sa kanilang mga magulang nila, bago pa matapos sa pagsasalita si Almaro, pinigilan na siya ng tatay niya. "Anong kinakatakot mo? Wala akong pakialam kung sayo ba sila o hindi. Ang mahalaga, gusto ko mga batang yun." Habang nakaupo sa likod ng desk, tinignan niya si Almaro. "Hindi ka na bumabata. Kung maaga kang nagpakasal, ganun na rin ang edad ng mga anak mo." Nanatiling tahimik si Almaro. "Anak, sigurado ka bang hindi ka nagkaanak sa ibang babae? Dahil parang namana ni Asher at Diana Taylor ang mga features nila galing sa'yo." Nagulat si Almaro. "Anong sinasabi niyong apelyido nila? Hindi mo binasa ang impormasyon nila kahit nakalatag ng lahat sa harapan mo?" Tinapik ng tatay ni Almaro mga dokumento sa desk niya. Nagpadala siya ng tao sa Royal Crown para makuha ang background information ng dalawang bata. Hinawakan ni Almaro ang dokumento. Name, Asher Taylor, Diana Taylor. Parehong 5 taong gulang. Habang yakap ang chessboard, lumapit si Diana sa pinto ng study room. Sumilip siya rito. "Lolo, gusto ko makipaglaro sa inyo ng chess." Nasorpresa ang tatay ni Almaro. Ngumiti siya at tumayo. "Sige, gusto makipaglaro ni Lolo sa'yo." Pinabayaan niya sariling anak at sinundan ng matanda si Diana palabas ng pinto. Tumalikod si Almaro para panoorin silang umalis. Mga Taylors pala sila at pareho silang 5 taong gulang. 5 taon kung nabuntis noon si Amor kasunod ng 10 buwang pagbubuntis. Ipapanganak ang bata sa susunod na summer. Ibig sabihin ay 5 taon ng bata ngayon. Pero hindi nabuntis si Amor. Si Amor ang babaeng nasa kwarto noon, kaya anong nangyari? Nagpunta si Almaro sa hardin. Pinanood niya ang 2 batang nakaupo sa hardin. Naglalaro ng chess kasama ang tatay niya. Nakatayo si Asher sa tabi ni Diana. Para siyang maliit na bodyguard. "Diana, sino nagturo sa'yo maglaro?" "Si Mommy!" Proud na sagot ni Diana. "Hindi lang siya marunong maglaro ng chess, pero kaya niya rin maglaro ng 9 men's Morris." Akala ko hindi na mahilig ang mga bata ngayon sa magandang laro ng chess. "Ang sabi nga ni Mommy sa amin, dapat kami matuto tungkol sa ancestry namin. Ang totoo po, fan si Mommy ng mga antigo. Kung hindi po, hindi makakaisip si Mommy ng unique designs ng Victorian-style antique jewelry noon sa Stoslo." Tumawang tatay ni Almaro. "Kung ganun, gusto kong makilalang Mommy mo sa susunod." Tuwang-tuwa si Diana dahil nakuha niya rin ang atensyon ng lolo niya para sa kanyang mommy. Tiningnan ni Almaro si Asher na nakatayo sa tabi niya. Tinaas ng batang lalaki ang kamay at pinunasan ng pisngi. Saka siya tumalikod at binigyan si Almaro ng masamang tingin. Merong naalala si Almaro sa masamang tingin ni Asher. "Nung huli kitang nakita, meron kang nunal sa sulok ng mata mo." Pinunasan ni Asher ang sulok ng mata niya at sinabing, "Ginuhit ko lang yon." "Lolo, natalo ka!" Masayang tumawa si Diana. Hindi niya alam na hinayaan siyang manalo na matandang lalaki. Nang makitang masayang tumatawa ang batang babae, tumawa rin siya kasabay nito. Marahil ay tumatanda na siya at nagugustuhan na ang idea ng pagkakaroon ng isang apo. Gumagabi na kaya hinatid ni Almaro sina Asher at Diana pabalik sa Seaview Villa. "Aalis na kami ngayon, mister. Paalam," kumaway si Diana. Hawak ang kamay ng kapatid niya. Patalon-talon silang naglakad papunta sa porch. Hindi kaagad umalis si Almaro. Bagkus, lumilipad ang kanyang isipan habang pinapanood ang likod ng mga bata
habang pumapasok sila sa pinto. Hindi niya pinagsususpetsahan ng mga anak niya ang mga ito, pero nang malaman niyang mga Taylor sila, nagsimula siyang magtaka. Nilabas niyang kanyang cellphone at tinawagan si Amor sa bahay ng mga Taylor. Nagtanong ulit si Almaro tungkol sa nangyari 6 years ago. Lumapit si Karina kay Amor at umupo sa tabi nito. Bakas ang kaba sa kanyang ekspresyon. Tumango si Amor at kinagat ang labi. Hindi ko alam kung bakit meron akong kutob na medyo nagdududa na sa akin si Almaro. Lalo na noong bumalik ang bruhang si Isabela. Palagi niyang binibigyan ng atensyon si Isabela. Noong gabing yun noong nagtanong si Almaro tungkol kay Isabela, gumawa siya ng storya dahilan para magkaroon ng impression si Almaro na lahat na nangyari noon ay pinlano ni Isabela. Gayunpaman, habang papaalis sila sa bahay ng mga Taylor, sinundan niya ang dalawa. Nabigla siya na makita niyang dalawang sumakay sa isang kotse at umalis. Hindi umuwi si Almaro ng gabing iyon. Takot siyang tanungin si Almaro kaya naman si Isabela lang ang matatanong niya. Nagdilim ang mukha ni Karina. Sinasabi ko na nga ba? Nagpaplano laban sa atin ng bruhang yun. Noong gabing yan sa dinner, malinaw na sinabutahin niya tayo. Binibigyan tayo ng motibo para maghinala sa atin si Almaro. Hindi natin siya pwedeng hayaang isipin na kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Sa malanding mukha niyang yun, sinong lalaki hindi mabibiktima ng pang-aakit niya kapag nagkaroon sila ng sapat na oras na magkasama? Mom, sinubukan ko ng paalisin ng bruhang yun pero napakagaling niya. Hindi ko siya matalo. Numinipis ng pasensya ni Amor sa pagtawag ni Almaro ngayong araw at pagtatanong tungkol sa nangyari 6 years ago. Sandali na lamang bago malaman ni Almaro ang totoo. Tumayo si Karina at nagpabalik-balik habang hawak ang kanyang baba. Gumisi siya na para bang merong nag-click sa kanyang utak. Amor, meron ka pa rin bang phone number ng matandang yon? Nautal si Amor. Si Mr. Vertusio? Oo. Matagal na rin namang naglalaway si Mr. Vertusio sa mga malalandi. Baka hindi siya masaya na nawalang pagkakataon niyang makatalik si Isabela noon. Paano kung iset up natin siya ulit? Sa pagkakataong ito wala nang pagkakamali. Uhulihin natin siya at hindi siya makakawala. Samantala, naupo si Isabela sa kanyang opisina at nag-sketch ng kanyang mga idea. Simula nang mamatay ang nanay niya, hindi na niya kayang makagawa ng pearl jewelry ng unique na alahas na bubuo ng kanilang signature style. Pagkatapos mag-debut ni Luxilla sa kanilang Victorian style na alahas, hindi na gumawa ng ibang style ng alahas si Isabela. Kinagat ni Isabela ang ballpen at nag-isip, pero natigil siya sa naglahong inspirasyon. Bella, nang makita si Amor sa labas ng pinto, binabana ni Isabela ang ballpen niya. Walang tao dito, pwede ka na mag-inarte. Nakakasuka. Kung hindi ibang araw sasagot sana si Amor sa masakit na sinabi niya, pero ngayon kinaya niya sumagot ng mahinahon. Hindi ako nandito para makipag-away. Alam kong mas marunong ka sa usaping negosyo. Nilagay ni Amor ang mga dokumentong hawak niya sa lamesa. Alam kong alam mo ang palaisipang nangyayari sa Pearl ngayon. May nangyari lang na mayroong kliyenteng gusto tayong suportahan sa platform. Para panghihikayat, pwede ka bang sumama sa akin ngayong gabi at pag-usapan natin yung kontrata? Kinuha ni Isabela ang kontrata, bilis ang binasang pahina at napangisi. Sige, sasama ako sa'yo. Kita na lang tayo mamaya. Nang tumalikod si Amor para umalis, ang mata niya ay nanlamig. Kinuha ni Isabela ang folder para makita ng maayos ang kontrata. Napakunot ng konti ang kilay niya. Gusto niyang makita kung anong uri ng kliyenteng pinili ni Amor. Sa headquarters ng Black Gold Group, tumayo si Almaro sa harap ng bintana, nakatingin sa ibabang bayan. Inikot niyang itim na singsing sa kanyang hinlalaking daliri. Dahil sa refleksyon ng bintana, nakita niya si Sam. Mr. McBride, meron ako nakita sa Stoslo para sa pagsusuri. Pero walang masyadong impormasyon na nakuha namin kay Miss Isabela Taylor. Para bang mayroong isang taong sadyang tinatago to? Tumabi si Almaro sa gilid at tumingin sa kanya. Sinasabi mo bang meron taong nag-lock ng profile niya? Tumango si Sam. Ganyan talaga. Halos lahat hindi alam na si Vera, isang kilalang gumagawa ng jewelry sa Stoslo, si Isabela Taylor. Meron lang ibang nakatrabaho siya sa Luxella ang nakakita sa kanya. Matapos makita ang mga larawan ni Isabela na kumpirma nila na siya nga si Vera. Pero, inutusan mo kong alamin kung nanganak ba siya sa Stoslo. Hindi ko nakumpirma yun. Kahit puntahan ng lahat ng ospital sa buong bansa, siguro may hacker na nakakuha ng kanyang private data at nilak ito. O baka naghahanap pa siya ng mas mabahong balita
Wala nang sinabi si Almaro. Hindi lamang sa hindi nila nakita ang nanay ng dalawang bata, pero nahirapan din sila maghanap tungkol kay Isabella Taylor o kahit anong impormasyon tungkol sa buhay niya. Gayunpaman ang dalawang batang yun ay may hawak na pangalan Taylor at ang tanging Taylor na kanyang nakasama ay si Amor Taylor. Sa gabing iyon sa karaoke bar, sinundan ni Isabella si Amor sa private suite. Nang makita ni Mr. Vertusio na may kasamang special si Amor, tumayo siya. "Tingnan mo kung sino ito. Nandito ka na rin, Mr. Vertusio. Sinama ko na nakababata kong kapatid para pag-usapan ng kontrata. Meron traffic na sumalubong sa amin papunta rito. Sana hindi ka namin pinaghintay ng matagal." Tumingin si Amor sa mga initiative at umupo sa tabi nito. Ang mga mata ni Mr. Vertusio ay nakatitig sa katawan ni Isabella. 6 years lang nakalipas pero si Isabella Taylor ay mas naging maganda kaysa noon. Ang hourglass figure ang muka. Lahat tungkol sa kanyang sadyang perpekto. Mas lumalaki ang gutom niyang sunggaban ng Diyosa. Hindi mapigilan ni Amor na mairita nang makita niya si Mr. Vertusio na nagnanasa kay Isabella. Lalabas na mga mata niya, si Isabella ay talaga nga namang gusto ng kalalakihan. "Kinagagal akong makita ka, Miss Taylor. Ako si Roman Baldwin. Kilala kong tatay mo. Naniniwala akong nagkita na tayo dati." Ibinigay ni Mr. Vertusio ang kanyang kamay para siya'y batiin. "Ikinagagal ako ring makita kayo." Sagot ni Isabella, malamig man ngunit magalang. Matapos silang magkamayan, si Roman ay ayaw nang bumitaw. Kumulot ang kilay ni Isabella at hinilang kanyang kamay mula sa kanya. Lumakad siya sa gilid at tumupo. "Nasabihan kong interesado raw kayong suportahan ang platform sa panghihikayat ng Pearl Jewelry?" Ngumiti si Roman at tumango. "Tama ka, alam kong bumalik na si Miss Taylor sa Pearl Jewelry. Gusto ko sana magkaroon ulit ng pagkakataon na makipag-collaborate sa'yo." Ngumisi si Amor. 49 years old na si Roman Baldwin at malapit na mag-50. Ang anak niya sa kanyang dating asawa ay kakatuntong pa lang ng 18. Ayon sa sabi-sabi, ay hindi niya kayang pigilan ng sarili at napakarami laging babae. Sa huli, naubos ng pasensya ng asawa niya at humingi ng divorce. Nakilala ni Roman si Isabella ng birthday banquet ni Sandro ilang taon na nakakalipas at simula noon, hindi niya maalis sa isipan niya si Isabella. Tinatanong niya paminsan kay Amor kung kamusta na si Isabella. Dahil doon, pinainom ni Amor ng droga si Isabella noon para magkaroon ng pagkakataon si Mr. Vertusio sa kanya. Sayang lang at pinalagpas niya ang pagkakataong iyon. "Dahil sa akin?" Suminghal si Isabella. "Mr. Vertusio, nakakatuwang marinig sa iyo yan." "Bella, hinahangaan ni Mr. Vertusio ang talent mo." Paliwanag ni Amor habang nilalagyan ng wine ng isang baso at inabot ito kay Mr. Vertusio. "Mr. Vertusio, para sa kabutihan mo sa pagbibigay sa Pearl ng advertising platform at sa pag-i-invest sa kumpanya. Bilang direktor ng Pearl, gusto kong magbigay ng toast para sa'yo. Kung yan ang gusto mo, cheers!" Masayang masaya si Mr. Vertusio. Nilagok niyang buong baso ng wine. Tiningnan ni Amor si Isabella. "Bella, alam kong hindi ka umiinom, kaya nag-order na lang ako ng juice para sa'yo." Hawak ang 2 baso ng juice. Inabot niyang nasa kanan kay Isabella. Hinanda ni Mr. Vertusio ang juice at sinabi sa kanya na nasa kaliwa ang malinis. Kinuha ni Isabella ang juice mula sa kamay ni Amor at nilapit ang baso sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa dumampi sa mga labi niya ang juice, kaagad siyang nakaramdam ng pagkahilo at muntik siyang masuka. Nagulat sina Roman at Amor sa naging reaksyon ni Isabella. Tinapik ni Isabella ang dibdib at nilapag ang juice, saka siyang umiti at sinabing, "Pasensya na, hindi pa ako kumakain. Naglolo kong tiyan ko. Ayos lang ba kung kumain muna tayo?" Sandaling natulala si Roman pero tumango rin namang nang maintindihan ang nangyayari. "Siyempre Amor, tawagin mong waiter." Nairita si Amor sa pagiging utusan pero tiniis niya ito. Tinawag niyang waiter. Binaling ni Isabella ang tingin kay Roman. "Mr. Vertusio, pwede ba kayong pumili ng kanta para sa akin? Paano kung Sweet Dreams?" "Sige, basta sabi mo." Nasa kulungan naman ng mga leon ang maliit na tupa. Hindi na siya makakatakas pa. Nang tumayo si Mr. Vertusio at naglakad papunta sa karaoke machine, mabilis na pinagpalit ni Isabella ang juice niya kay Amor. 1 segundo pagkatapos magkapalit ng mga inumin, pumasok na si Amor. Nang makita ni Amor si Isabella ang umiinom ng juice, tuwang-tuwa siya. "Bella, nag-order ako ng pagkain para sa'yo. Bakit hindi mo inumin ng juice pagkatapos mong kumain? Masama sa tiyan mong malamig na inumin." Ngumiti si Isabella at binaba ang baso. "Sige."
Pagkalipas ng kalahating oras, wala nang laman ang kanilang mga baso at halos ng pagkain ay ubos na. Doon naman biglang tumunog ang phone ni Isabela. Tumayo siya habang dalang kanyang phone. "Excuse me, kailangan ko to sagutin sa labas. Babalik ako." Pinanood ni Amor na umalis si Isabela bago tumayo para sundan ito. Gayunpaman, hinila siya paupo ni Roman. "Saan ka pupunta? Hindi ko siya pwedeng hayaang makaalis. Ininom niya na ang juice. Saan pa siya makakapunta? At saka kahit na umalis siya, nariyan ka pa naman, hindi ba?" Tinitigan siya ni Roman at tumawa. Pagkatapos mainom ng sarili niyang juice, tumalikod ang naguguluhang si Amor. "Anong ibig niya sabihin? Sa tingin mo ba'y tanga ko? Nilagyan ko ng drogang parehong baso. Kung sakali lang na makatakas siya, nandyan ka para bumawi." Hinila siya ni Roman. Buong lakas na nagpumiglas si Amor. "Hindi mo ba alam na karelasyon ko si Almaro McBride? Ano naman? Hindi kailanman pakakasalan ni Almaro isang anak sa labas na katulad mo. At saka para namang wala pang nangyari sa atin noon. Noong lumapit ka nun sa akin para sa pera, hindi ba't merong nangyari sa atin?" Walang plano si Roman na patakasin ng isa man lang sa mga anak na babae ng Taylors ngayong gabi. Hihintayin na lang niyang makabalik ang isa. Sa kanya susunggaban ng dalawa. Matagal na nagpumiglas si Amor bago umepekto ang droga. Nang hina ang katawan niya, hindi na siya makagalaw. Napasandal ang katawan niya kay Roman. Sa ladies' washroom, nakaluhod si Isabela sa harapan ng toilet. Hawak-hawak ang kanyang lalamunan. Sinuka niyang bawat patak ng juice. Dahan-dahan siyang tumayo, tinukod ang mga kamay sa pader. Buiset, parehas na merong droga ang dalawang juice. Hindi lang siyang pakay ni Roman, puntirya rin ito si Amor. Gusto siyang iset up ni Amor pero hindi basta nalang uupo si Isabela doon at hahayaang paglaruan. Amor will taste her own medicine. Naghilamos siya. Medyo gumana ang kanyang pakiramdam. Lumabas siya ng bar ng mabilis. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada at sinubukan tumawag ng taxi. Pero lahat ng taxi merong sakay. Nagsisimula na siyang mahilo. Sumuko siya at napaluhod sa kalsada. Napadaan ang minamaneho ni Sam at nakita niyang babaeng nakaluhod sa kalsada habang kinakaway ang isang babae. Pamilyar ang babae. Tiningnan niya itong mabutit na gulat. Hindi ba at si Miss Isabela Taylor yon? Lumingon si Almaro. Nagdilim ang mga mata niya. "Ihinto mo ang kotse." Pinarada ni Sam ang kotse sa gilid ng kalsada. Lumabas si Almaro at lumapit kay Isabela. "Naparami ba ng ininom ng babaeng ito?" "Isabela." Nang marinig ang pagtawag sa pangalan niya, kaagad na tumingala si Isabela at langkod tumingin sa mga mata ni Almaro. Marahil sa namumulan niya mga pisngi, kaya naman kaakit-akit ang itsura niya kapag lasing. Napalunok ng laway si Almaro at hinila patayo si Isabela. "Anong ginagawa mo dyan sa kalsada? Alam mo ba kung gaano kadelikado dito? Kahit sinong lalaki pagsasamantalahan ng isang lasing na babaeng nakahiga sa gilid ng kalsada, lalong-lalo ng isang katulad mo." Uminig si Isabela at buong lakas na tinabing ang kamay ni Almaro. "Lumayo ka sa akin, hayaan mo kong mag-isa." Tumalikod siya para umalis pero hinila siya ni Almaro. Nawala ng balanse si Isabela at napayakap kay Almaro. Habang nakatingin sa babaeng nasa mga braso niya, naramdaman ni Almaro ang paninigas ng kanyang katawan. Kahit na niyakap siya ni Amor noong nakaraang gabi, walang-wala ito sa matinding emosyon na nararamdaman niya ngayon. Mawawala na siya sa kanyang sarili. Binuhat siya ni Almaro at mabilis siyang pinatayo. Nilagay niya mga kamay ni Isabela sa kanyang mga balikat. "Miss Taylor, sa tingin mo dahil lang sa..." Nang makita ang dugong tumutulo mula sa mga daliri ni Isabela, nagsalubong ang mga kilay ni Almaro. Hinawakan niya mga kamay ni Isabela at sumigaw. "Nabaliw ka na ba? Dalhin mo ako sa ospital, pakiusap." Mahina't banayad ang boses ni Isabela kumpara sa madalas niyang aroganteng ugali. Ngayon ay buong sinseridad siyang humihingi ng tulong. Napagtanto niya na rin na mayroong mali kay Isabela, kaya mabilis siyang dinala ni Almaro sa kotse. Sa ospital, ngayon na. Walang idea si Sam kung anong nangyayari. Pero tahimik siyang sumunod. Sa ospital. Nakahiga si Isabela sa kama sa loob ng private ward. Pagkatapos siyang bigyan ng nurse ng IV drip, lumingon siya sa dalawang lalaki. Dahil siguro mas malapit si Sam kay Isabela kaya siyang tinanong ng nurse. "Ikaw ba ang boyfriend?" "Ha?" Napatingin si Sam kay Almaro. Hindi niya alam ang sasabihin. Binasa ng nurse ang examination report at sinabing, "Bakit mo pinainom ng analeptics ang girlfriend mo? Kailangan ng mutual consent ang mga ganitong bagay. Naintindihan kung gusto niyo ng bago sa love life niyo, pero masama sa katawan ang gamot na to. Ang maipapayo ko, iwasan niyo to." "Hindi, sandali.
Kasimpula ng kamatis ang mukha ni Sam. Wala pa siyang karanasan. Pakiramdam niya'y madumi siya dahil sa mapanghusgang tono ng nurse. Hindi pinansin ng nurse ang balak niyang magpaliwanag. Umalis na ito kaagad. Tumalikod siya sa kahihiyan. Mr. McBride, maghintay ka sa labas. Pinaalis siya ni Almaro. Tinikom ni Sam ang bibig niya. Ano ba yan? Kaagad siyang umalis ng kwarto. Pinagmasdan ni Almaro ng ilang sandali ang walang malay na babae. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para mapagmasdan ng mabuting mukha ni Isabela. Sa tuwing nagkikita sila, laging nakalabas ang pangil at ang mga kuko nito at handang sumunggab. Hindi inakala ni Almaro na napakaserin at banayad ng mukha ni Isabela kapag natutulog ito. Pinagmasdan niya mga marka ng kagat sa mga daliri nito. Dahil ba pinainom siya ng gamot kaya kailangan niyang gawin yon para manatiling gising? Paano nabiktimang matalinong katulad niya? Kung hindi niya ito nakasalubong ngayong gabi, kung hindi ito nakatakas, ang mangyayari siya. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Isabela at nanginig ang kanyang mga pilik mata. Mukhang nananaginip siya ng masama. Hindi. Nang marinig ang sigaw ni Isabela, lumapit sa kanya si Almaro. Isabela. Sa panaginip niya, nakita na naman ni Isabela ang lalaking katalik niya noong gabing iyon. Pero sa pagkakataong ito ay walang mukha ang lalaki. Dinilat ni Isabela ang mga mata. Nagulat siya sa malaking mukha sa harapan niya. Kaya kusang tumaas ang kanyang kamay. Ah! Mr. McBride, ayos lang ba kayo? Nang marinig ang ingay sa loob, pumasok si Sam sa pinto. Pagkapasok niya, nakita niyang namamaga at mapulang marka ng sampal sa pisngi ni Almaro. Mabilis siyang tumalikod para umalis. Sinara niya ng maayos ang pinto. Nasampal sa mukha si Mr. McBride. Hindi yun kailanman ipagsasabi ni Sam. Wala siyang nakita. Bumalik na rin si Isabela sa sarili niya. Nang makitang kadilimang nakapaligid kay Almaro, nailang siyang nagsalita. Bakit kasi bigla kang lumapit? Akala ko multo ka. Hinaplos na Almarong namimintig niyang pisngi. Etong kabutihang matatanggap ko pagkatapos kitang dalhin sa ospital. Hindi ko naman niya sinasadya. Depensa ni Isabela. Tinas niya ang kanyang mukha. Bakit hindi mo na lang ako sampalin para patas tayo? Tapos nang makipag-usap si Almaro sa kanya, mas gusto niya kapag tulog si Isabela. Anong ginagawa mo sa karaoke bar? Tanong ni Almaro. Magalang nang umiti si Isabela. Ano bang punto ng pagsasabi sa'yo? Hindi ka naman matutuwa sa sagot ko. Tumalikod siya at nahiga. Kinawayan niya to. Magpapahinga muna ako dito. Ikaw butihing Ginoo. Pwede ka nang umalis ngayon. Gustong sakali ni Almarong walang utang na loob na babaeng ito. Dinala niya ito sa ospital pero ngayon, maayos ng kalagayan niya. Pinapaalis kagad siya nito. Lumabas ng ward si Almaro. Si Sam na naghihintay sa labas ng pito'y patuloy pa rin nagkukunwaring hindi nakikita ang marka sa mukha ni Almaro. Mr. McBride, uuwi na ba tayo? Dito ka lang. Ihatid mo siya pa uwi kapag nagising na siya. Walang masabing sagot si Sam. Samantala, hawak-hawak ang kanyang balakang, pasuray-suray na naglakad palabas ng bar, si Amor na magulo ang itsura. Galit na galit siya. Isabela, walang hiya ka. Kung hindi dahil sa'yo. Kung hindi tumakas si Isabela, hindi siya babagsak sa mga kamay ni Roman Vertusio. Hindi niya ito palalampasin. Nang magising ulit si Isabela, 10:00 na ng gabi. Dalang kanyang cellphone sa isang kamay, lumabas siya ng ward. Sa gulat niya, nakita niya si Sam na tuwid na nakaupo sa corridor bench. Ano pang ginagawa mo dito? Hindi ba siyang personal assistant ni Almaro? Pagtataka ni Isabela. Dahan-dahang tumayo si Sam at nag-alinlangang sinabi. Gusto ni Mr. McBride na ihatid ko kayo pa uwi. Ang sweet naman niya, naantig ang puso ko, naiiyak ako. Yan ang naiisip ni Almarong magiging sagot niya. Pagkatapos ng lahat, walang pakialam si Mr. McBride sa mga babaeng nakikilala niya. O sige, tara na. Kinaway ni Isabela ang kanyang kamay. Sanyas na sumunod siya. Walang bakas ng pasasalamat, bagkus umaakto siyang parang karapat-dapat lang ito sa kanya at tinaratos si Sam na parabang libreng Uber ride. Bumuntong hininga si Sam. Isang ordinaryong araw lang sa kaawa-awa niyang buhay. Hinatid ni Sam si Isabela sa address na binigay nito sa kanya. Pagkatapos bumaba ni Isabela, naghalungkat siya sa kanyang purse at nilagay ang $2 sa passenger seat. Para sa paghatid, ingat sa pagmamaneho. Pinulot ni Sam ang lukot na mga pera. Meron na ngang mga punit sa tupi nito. Sumisigaw ang puso niya sa inis. Hindi pa sapat ang $2 para sa gas. At isa itong luxury car. Hindi, sandali, hindi ako Uber driver. Sandali itong tinitira. Sandali, itong tinitirahan niya. Naguluhan si Sam.
Sa Seaview Villa din nakatira si Miss Isabella Taylor?